Paano ba natin malalaman kung maligaya ang mga aso natin? Ito bang mga aso sa picture na ito ay maituturing ba natin na maligayang aso sila? Sila kasi yung mga asong malayang nag-e-explore, malayang nakakaamoy, malayang naglalakad o tumatakbo at nakikipaglaro sa ibang aso. Ang masamang parte lang dito ay kung minsan baka pagtripan sila ng mga tao, batuhin sila o kaya tagain sila, walang mag-aaruga sa kanila at yun, pwedeng mamatay sila dahil sa natamo nilang pinsala. Meron din namang aso yun nakatali lang sa loob ng bahay, dun sa bakuran. Sila yung tumatahol kapag merong mga dumadaan. Eto, sigurado ko meron tong amo, pinapakain to ng tama, pero ang wala sa mga asong to, yung freedom na makagala. Meron din naman mga aso na talaga naman mahal na mga fur parents nila. Yung meron mga masarap na pagkain, malinis ang inumin, may magandang cage, komportable, air-conditioned, at laging nagve-vet para ipacheck kung may sakit ba or meron bang kailangang bigyan ng medical na atensyon ng kanilang mga aso. Kalimitan yung mga fur parent na to, ito yung mga ayaw ilabas yung aso nila, baka biglang maparbo, biglang madistemper, biglang mamatay. Siguro to compensate yung boredom ng mga aso nila, ang ginagawa nila ay binibilihan nila ng mga magagandang toys, masasarap na treats, magagandang damit, at kung ano-ano pa. Meron din naman mga aso na ang purpose nila ay i-breed. Yung pagkapanganak nila ay ibebenta ng amo nila yung mga tuta at para magkapera. Ito yung mga imported dogs. Ito yung mga magagandang aso, yung mga mamahaling aso. Ito yung mga aso na ang amo ay naglagay ng biosecurity sa kanilang kennel para hindi makapasok ang virus. Ibig sabihin nun, limited din silang makakalabas. Ang tanong ko, kapag binigay mo ba lahat ng mga pangangailangan ng aso mo base dun sa mga nabanggit ko, makukonsider mo ba na maligaya na ang aso mo sa buhay niya with you? You know what is the honest answer? You know, napa-English tuloy ako. Alam niyo kung bakit sinasabi ng mga Pinoy na aspin ang pinakamabait na aso? Kasi ang typical na aspin ay gala. Sa paggala niya, na-exercise yung ilong niya sa pag-amoy at na-stimulate yung utak niya sa sobrang dami ng scent na nasasalubong niya. At ito pa, masakit pero totoo. Pag aspin ang sinaway mo, pwede mong tapikin, pwede mong batuhin, di ba? Kasi ang realidad, sasabihin mo, aspin lang yan. Ang aspin pwedeng matulog sa ilalim ng lamesa, sa ilalim ng kama mo. Pero di ba, hindi siya nagrereklamo. Mabait ang aspin at maligaya siya sa piling mo. Well, baka sabihin nyo, Melvin, grabe ka naman. Bakit naman buhay aspin ang gusto mong ibigay sa aso ko? Hindi naman buhay aspin ang gusto kong ma-internalize mo. Ang gusto kong iparating sa'yo ay dapat buhay aso. Ang buhay aso ay parang buhay aspin na upgraded. Siyempre, ayaw natin ng asong gala. So, ang kapalit nun, kumuha ka ng leash at ilakad mo ang aso mo araw-araw. At higit sa lahat ay disiplina, hindi yung babatuhin mo ha. Yun lang mga tinuro ko sa mga videos ko ay enough na yun. Lahat ng sinabi kong lavish livings kanina at pag nilagyan mo ng gala at disiplina, gawin mo to araw-araw hanggang sa maging habit mo kasama ang aso mo. Tingnan mo siya sa mga mata niya. Ano sa tingin mo? Maligaya na ba siya? Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.